Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, share ko lang sa inyo guys about salary po ng mga home workers dito sa Canada effective on October 1, 2025. Lalo na po sa mga caregiver dyan, mga nanny na nagbabalak po na makarating po dito sa Canada. Salary rate po ng Ontario ngayon from 18.90 ay magiging 19.35 na. Kinumpute ko guys, as of yesterday night, yung palitan po ay nasa 40.69. So, 19 times 40.69 ay nasa 773 pesos per hour. So, yun ang guys ang magiging salary per hour dito sa Canada ng mga home workers. Nagtatrabaho po dito sa Canada, dito sa Ontario. Sa iba-iba pong rate ng mga provinces, depende po kung saan kayo mag-work. Dumating ako dito sa Canada na 17 card salary ko from 2023. And then, nung nag-change ako ng salary ko last year as nanny, ay naging 80 na po siya. So, depende po kasi sa area, employer mo, kung saan sila nakatira. Iba-iba po. Like ako, 18 po yung salary rate ko. Pero yung friend ko na nasa Mississauga ay 19. Yung nasa Bogan, 19. Yung nasa Toronto ay 20. So, depende po kung saan yung area nyo. Kasi po ako nasa London, Ontario. Kaya 18 per card po yung aming salary as nanny. Ano na rin yung guys, malaking tulong na rin yung kasi biruin mo ngayon magiging 773 pesos na, di ba? Parang katumbas nun ay isang araw na sahod na natin sa Pilipinas yun, di ba? Nangangarap na makarating dito sa Canada, i-push nyo na guys, pero make sure na makakuha kayo ng employer at hindi kayo ma-scam ng inyong mga agent saka mga consultant. So mahirap po kasi dahil marami pong mga na-scam na ng mga kapwa nating Pilipino. Ako nung bago ako nag-apply sa isang agent ay nag-check muna ako ng mga reviews kasi alam niyo naman guys lang, hindi naman lahat, okay? Meron talaga mga kapwa natin mga Pilipino ang mga nang-scam dito sa Canada. Kung nabalitaan nyo yung isang agent sa Toronto na nang-scam na mga kapwa natin mga Pilipino, ngayon nahuli na po siya. Dahil sa pagiging greedy, nanloko siya ng mga kapwa natin Pilipino. Nung dumating ako guys ng Hong Kong, 2021, nasa 32,000 plus pesos. And then nung nag-sign ako ng contract noong 2023, ay nag-increase na yun eh. Alam ko kasi nag-increase na yung salary ng caregiver, domestic helper sa Hong Kong. Kasi sa Hong Kong naman kasi yearly nag-increase yung salary saka food allowance. Kasi yung salary at saka meron kasing food allowance. Yung food allowance kasi namin dun sa Hong Kong ay binibigay po ng aking employer. Napaka-swerte namin kasi yung employer namin ay binibigay po ng cash yung food allowance namin. At hindi lang yan guys. Mayroon na nga kaming food allowance pero libre pa yung rice namin, libre yung mga seasoning, meron pa kami mga box na mga noodles. Medyo generous naman yung employer namin sa Hong Kong. Tapos, ngayon, dito sa Canada, malaki naman yung sahod, naging times 3 naman, plus meron pa kaming nakukuhang mga tax refund, kasi nga taxpayer kami. Pag taxpayer naman dito sa Canada, ay meron kayong makukuhang tax refund. Malaking halaga na rin yung guys. So, from Hong Kong to Canada, di ba? Lumaki yung sahod. Siyempre, lumaki yung sahod, lumaki din yung expenses. Swertihan lang talaga guys, i-push nyo yung goal nyo na mag-focus kayo sa mga goal nyo para kayo ay makarating din po dito sa Canada. Kasi alam nyo ho, dito sa Canada ay hindi lang po yung salary yung ano natin na wala tamasa, free healthcare system dito. Kung magkasakit ka ay wala ka pong gagastusin. Libre check-up. Tapos ngayon, merong nilabas yung Canada government ng free dental care. Nagamit ko na yung free dental care ko. Like, filling, cleaning, fluoride, wala po akong ginastos. X-ray, as in guys, libre. Thankful and blessed kami kay Lord na isa ako na nakarating po dito sa Canada. So, syempre kailangan natin mag-pray at pag-provide ng malaking pera kasi alam niyo naman, pag pupunta tayo sa Canada ay medyo malaki-laki po yung perang kakailanganin. Pero hindi lang po perang kailangan yung alalahanin. Syempre, kailangan yung magiging consultant nyo or agent nyo, make sure na legit siya. Kasi sayang yung pera nyo pinaghirapan kung mapupunta lang sa wala. So, siguraduhin nyo na sa tamang tao kayo mapunta. Kung gusto nyo naman sa agency ko kayo sa Hong Kong pumunta, sure naman legit kasi ang dami namin nandito. 2023 kami nakarating dito at marami ho kaming na
padpad dito sa Canada. Marami po kaming na-approve visa noong 2023. So, ibig sabihin, legit po yung agency namin at hindi po kayo maloloko. Siyempre, ngayon kasi nag-iba na rin yung sitwasyon, guys. Marami na rin pagbabago dito sa Canada since last year. Nag-LILO, okay? Nag-limit sila ng mga temporary foreign workers. Pabago-bago din naman yung sitwasyon ng Canada dito. So, kailangan, lang tayo, tiis lang at syaga. At kung talagang para sa inyo yung Canada. So ngayon hindi ko pa kung magkano na yung salary ngayon sa Hong Kong. Alam ko malaki na rin yung kasi guys, every October naman nag-increase ng salary po sa Hong Kong. Parang dito din sa Canada, nag-increase din ng salary every year. Kasi syempre, tumataas yung mga bilihin, tumataas yung bayad sa renta, mga expenses. Buti na lang ako kasi wala akong isipin ng mga ganyang bayarin kasi naka-stay-in po ako or live-in. Free po lahat ng employer ko. At saka humble po sila. Kahit mayaman sila pero napaka-humble nilang tao. Panay please. Lahat ng iutos niya lagi may please. So napakabuti ng puso niya kasi sila, humble talaga silang tao. Kahit mayaman. So yun lang guys. So-share ko lang sa inyo yung aking salary dito sa Canada at yung mga naging salary ko sa Hong Kong. Malaki yung sahod dito sa Canada plus meron pa kaming mga tax refund dito every year, every month, every quarter. Meron po kami nare-receive na mga tax refund. So, thankful and blessed po kami mga nandito na po sa Canada. Yung iba pa nagreklamo ng dito. Pero hindi na lang maging kontento guys, di ba? Nasa Canada na sila, samantalang iba nangangarap na makarating ng Canada, yung iba naloloko pa. So, kailangan talaga natin na lagi tayong magpasalamat sa Panginoon na naging okay yung buhay natin sa Canada at swerte tayo. Yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung salary dito sa Canada ng mga nani kasi mag-i-increase na rin po ulit sa October 1, 2025 yung mga nasa home worker. So malaki-laki na rin po from 18.90 to 19.35. So parang nasa 773 pesos per hour. So, malaki na rin, lalo na kung 8 to 10 hours per day. So, malaking salary na rin yun. Pero, malaki din yung tax. Pero, nag-tax kami at nababawi din naman namin. So, hindi lang po salary kami blessed. Siyempre, pati na rin po dito sa healthcare system at sa government ng Canada. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po. And do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong videos. So yun lang guys, thank you for watching. Bye. God bless us all. Hello guys, nandito ako sa may St. Peter Parish. Nandito ako sa park. Ayan, may park po kasi dito sa likod ng St. Peter Parish. Ayan, ito siya. Medyo tahimik yung dito, yung park. Kaya may mga bench din. Ayan. Okay, hindi siya ganun kalaki tulad nun sa Springbank. Pero okay na rin, at least mayroong mga tambayan yung mga tao dito. Ayan no. Dito yan sa downtown guys. Ayan. Yan siya. Malapit na naman. Malapit na pong matapos yung summer. Matapos na ata sa ngayong September 20. Actually, yung weather po yesterday ay malamig, nasa 15 degrees Celsius. So, parang na siya guys. Parang springtime. Malamig na, kaya ngayon naka-jacket ako. Kasi malamig na po. Hindi na pwedeng wala kang extra jacket. Ayun na guys, oh. Ito yung park, yan. Tapos, sa kabilang side naman guys, yun yung kabilang side na yun, ay yun yung Victoria Park. Doon po yung event nung si Christine Reyes, dun sa unang-unahan lang. Okay na, nagsimba na rin ako kanina.